Iginiit ang Office of the Solicitor General na sa kamay pa rin ng Pangulo nakasalalay kung makikiisa ang Pilipinas sa ICC probe. Ito'y kahit na lumusod pa sa Kongreso ang resolusyon na nangihimok sa bansa na makiisa sa investigasyon. Nasa sentro ng balita si Mela Lesmoras. Mela? Audrey, nanindigan si Solicitor General Menardo Guevara na kahit paaprobahan parehas ng Kamara at Senado ang kani-kanilang mga resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC ukol sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Sa huli, nasa kamay pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon kung pakikinggan ito o hindi. Kanina nga, mabusisi ang naging talakayan ukol dito sa Joint Committee hearing ng Kamara. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Justice at Committee on Human Rights ukol sa House Resolutions No. 1393, 1477 at 1482 na pare-parehong nag-uudyok sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court ukol sa kanilang investigasyon sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa simula pa lang, mariin ang iginiit ang mga mambabatas na nararapat lamang itong gawin sa ngalan ng hustisya. Hindi naman daw ito pagpuna sa iilang individual lamang o sa justice system ng bansa, kundi nakaangla lamang ang mga resolusyon sa hangaring patunayan sa buong mundo na bukas ang Pilipinas sa anumang investigasyon sa ngalan ng transparency at accountability. Sa Senado, may hiwalay na resolusyon na rin ukol dito, kaya ang hiling ng mga kongresista sana'y pakinggan ito ng administrasyon. Bilang kinatawa naman ng gobyerno, sakto rin humarap sa pagdinig ang mga kinatawa ng DOJ, DFA, PNP at personal ding nagpaliwanag ukol sa issue. Si Solicitor General Menardo Guevara na dati ring gumanap bilang DOJ Secretary noong Administrasyong Duterte. Sabi ni Solgen Guevara, ang issue ng kooperasyon sa ICC ay isang political decision at ang presidente lamang ang makapagpapasya ukol dito. Sa katunayan nga, kahit paaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kani-kanilang resolusyon, sa huli nasa kamay pa rin nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon. Sa unang pagkakataon, may paglilinaw rin si Solgen Guevara kung makapag-iimbestiga nga ba sa bansa o hindi ang ICC. Pakinggan natin ito. Tayo naman po ay sumusunod doon sa decision na yon ng Appeals Chamber. Ano po ba ang decision ng Appeals Chamber? Mr. Prosecutor, you may continue your investigation. So, ang Pilipinas naman po, hindi naman pinagbabawalan yung prosecutor na magpatuloy ng kanyang pagsisiyasat ng investigation. Dahil yun po ang decision ng Appeals Chamber. Hindi naman po natin siya pinagbabawalan na magsiyasat. Ang sinasabi lang po ng Philippine government, dahil may issues kami ng jurisdiction na hindi na-settle dyan sa decision na yan, wag kang mag-expect ng cooperation from us. Pero hindi kita pinipigilan na mag-continue ng iyong investigation dahil yan ang naging decision ng Appeals Chamber. You can investigate in whatever way you want. You can talk to any person you want. You can interview any witness you want. It's up to you. Ang sinasabi lang po natin dito, but do not expect cooperation from the Philippine government. Yun lamang po. Audrey, sa ngayon ay tuloy-tuloy nga ang pagdinig dito sa Kamara hinggil nga sa issue ng ICC at abangan din natin na mamaya kung ano yung magiging pinal na desisyon kung magkakaroon na ang Joint Committee ukol nga sa mga resolusyong nakahain dito sa Kamara ukol sa ICC. At yan muna ang latest. Mela Lesmoras para sa Bayan.